sa Philippines and your outlook for this SEA Games? Of course, tomorrow's the opening. Excited ako to see the Philippine delegation wearing their well-designed costume, no? Yung Philippine uniform natin. And alam naman natin, talagang maraming humahanga sa bagong design na ginawa nitong Philippine Olympic Committee. So congratulations. And syempre, ito, sunod-sunod ang laban, kailangan mag-focus tayo, di ba? Para maganda ang performance natin. Pero natutuwa nga ako kasi I also see articles na ang pinapakilala yung mga bago nating atleta. Di ba? Yun ang gusto natin na yung mga batang atleta, the next generation of Olympians, nandito na sa SEA Games. Because that is the reason why we sent a very big delegation. Para mapakilala na yung mga next generation of athletes natin. Meron ka bang target na medal haul? Well, sa akin, siyempre, better than the last SEA Games ang performance natin. No? Mahirap humanap ng target because depende rin yun kung ilan yung napanalunan ng iba. Di ba? Ako doon tayo sa ranking. No? But as I've said, right from the start, no, when we sent a very, very big delegation, alam rin naman natin na exposure is really also very important aside from the medal haul, diba? Let's prepare for SEA Games as we prepare for the Asian Games and as we prepare for the Los Angeles Olympics. Yan ang pinaka-importante sa atin. Ano lang yan kung minsan ang sport talaga, it's giving everybody the opportunity to compete first, diba? Look at this handball, ganda-gandang sport. I really believe the Filipino can excel in this sport. And when I realized that the size of this court is similar to a futsal court or similar to a floorball court, ayan na yung field sports natin, world-class futsal arena, di ba? So maybe the default can be for futsal, floorball, handball. And kung hihiramin na lang ng volleyball, hihiramin ng basketball, sige, okay. Pero ang opportunity kasi rito is we really give them an opportunity to have yung field of play. Yan ang kulang sa atin, di ba, sa bayan natin. Yung mga laruan ng mga ganitong klaseng sport, kitang-kita naman natin, pwedeng manalong Pilipino dyan. Sure. Nabanggit niyo, sir, yung mga future Olympians natin. How important is it na nandito sila ngayon sa SEA Games and competing alongside yung mga established na stars natin like Heidi Lin, sila EJ, Alex. Yes. It is what it is all about, diba? Yung opportunity for these young athletes to start competing. I was talking to the president of skateboards, Carl. Dalawa sa atleta natin, parehong 11 years old. Di ba? Yun ang gusto nating makita, di ba? Yung mga talagang magagaling nating atleta, sometimes yung katulad ng ginawa ni Kaloy, inanalyze niya will I still compete or is this the best time to give an opportunity to my teammates para pagdating ng Asian Games, para pagdating ng Los Angeles Olympics, may team na ang gymnastics. Diba? Kumisan strategic rin ang paglahok mo sa isang international competition. And ako sa hinaba-haba ng panahon na nagsuporta tayo sa SEA Games, ito talaga ang first ever developmental field sa larangan ng international sport. And we have to take advantage of that. That's why ako, tinitingnan ko ito bang sport na to pwede tayong gumaling? Ito bang handball na to is a sport na pwedeng gumaling ang Pilipino? I'm sure you've noticed pwede, di ba? Pwede. So, ayan, I was told, Vietnam isa sa seeded yan, Vietnam is number 1. And for us to lose by a mere 2 points, di ba, 2 goals, that says something. Ibig sabihin, baka magkita-kita ulit tayo sa championship now. And then, masaya ang sport. And I'm very happy to meaning travel all the way from Bangkok, meaning almost 2 hours din, pero it's all worth it. I saw the development of handball in the Philippines dito sa SEA Games.